Nagnenegosyo, pero walang proper books of account? Problemado sa bookkeeping sa BIR? Walang business report ang business to manage or strategize? Hirap mag-monitor ng inventory? Excel pa rin ba sa mga printing vouchers? Introducing Workmate Digital. We offer services like BIR Bookkeeping Compliance, maintaining books of accounts loose slip, report monitoring, manage your business operation, and automation printing. Workmate Digital. We will offer you a complete accounting solution and guaranteed user-friendly, awarded internationally today. One-time payment, no monthly and yearly subscription. Yes, original licensed QuickBooks desktop registered in Intuit. What are you waiting for? Message us now. Good day, QuickBooks users. Ito po yung ating videos for QuickBooks Desktop Enterprise for construction business. Ito po yung approach with construction industry. So, ito po yung kanyang homepage or yung kanyang workflow. Napaka-organized ng workflow and straightforward yung kanyang mga proseso. So, the process for the purchases, no, from vendor management, accounts payable, and then the sales management or customer management, and then inventory. Yes, meron din po tayo dyan. Saka yung ating accounting. Okay? As well as the banking. Okay? So, ang gagawin po natin is to explain yung different approach of this construction for desktop, no? So, yung ating customer, ganito po yung setup niya, customer, and ito po yung mga project per customer. Okay? Customer, ito po yung mga project per customer. Pwede pong sa isang customer, we have multiple projects. Okay, da-downline lang natin sa kanya. Ang approach po sa kanya is, ang treatment po ni QuickBooks, yung terminology is jobs. So, kailangan nating i-consider natin siya as job. So, once the job is created, meron tayong tinatawag dito na start date, project, projected end date, and end date. Okay, so syempre yung full information nung project. So, ganun lang po kasimple kay QuickBooks. No? Naka-detailed lang po yung basic information for the projects. And the reports for the projects is very accommodating kay QuickBooks pagdating po sa ating project or job estimate versus actual detailed. I-click lang natin dyan yung projects. Makikita na natin yung informations ng project. So, estimated versus actual, estimated versus actual. Okay? And sa atin naman pong profit and loss per job or profit and loss per project, given na po yan. Meron po tayong sales. Ito yung progress invoicing. And then yung ating expenses. So, saan nanggagaling yung expenses? Every time na gumagawa ng expenses si accounting, may mga binibiling materyales, inilalagay dun sa project, itinatag. So, once this is saved, mapupunta na siya dun sa ating profit and loss per job. Okay? So, ganun po siya kasimple. So, every time na merong sales naman, no? Syempre, from estimate. From estimates, we can send quotation, and then, from estimates, pwede yan magpunta muna ng sales order or diretso na ng progress invoice. So, tulad nito, pwede tayong mag-progress invoice dito dun sa ating estimates. So, lalabas yan. Pwede nating sabihin na 50% completion. Gagawa na siya ng invoice ng 50% from the estimate. Then, save and close. So, ganun lang po kabilis mag-prepare ng estimates kay QuickBooks. And then, the printing naman, meron tayong printing voucher kay QuickBooks, no? Pagdating po sa ating estimates. Okay? Meron tayong estimates diyan. Pwede nating i-customize 'yan. And then sa sales naman sa purchases naman natin, meron tayong accounts payable voucher. Pwede nating i-customize 'yan depende do sa requirements ng ating mga customer, no, or yung ating mga tawag doon, mga clients, no. So, accounts payable voucher, bill payment details, yung detalye ng pinagbayaran, cash disbursement voucher, and then check printing, nandiyan din po. Yan po yung
template na kakailanganin natin for accounting. Siyempre, meron din po tayo diyang VAT relief for importation, VAT relief purchases, 2307. Pag nangangailangan po yung ating mga suppliers, bibigyan natin sila ng 2307. And then, VAT relief for sales. So, yan po yung buong VAT relief na functions ng template na to. And then, you can print that. No? You can print the report or you can download as Excel. O pwedeng i-export siya as Excel. So, yan po yung kagandahan ng pre-printed template sa QuickBooks, no? So, yan po yung mga pre-printed natin na naka-ready. Pwede naman pong i-customize yan kung meron gustong ipadagdag. Kung kailangan ng additional approval, yan, pwede naman natin i-customize yan. Kung gustong lagyan dito ng i-incorporate natin dito yung projects ng mga purchases. Kung halimbawa itong purchases na to, kung saan project siya gagamitin, pwede naman natin i-incorporate yan. So, this is fully customized, no, according to the requirements ng ating pong business. So, pwede din tayo maglagay ng logo, no, ng ating business. So, yan po yung pinaka essential niya, no, the project management for construction business ni QuickBooks. Okay, QuickBooks for Contractor. Ito naman yung ating expenses or recording ng expenses para ma-allocate natin sa project. Okay, this is QuickBooks Desktop Enterprise for Contractor or sa construction business. So, una, enter bill tayo. Pasok natin yung expenses. So, halimbawa is maglagay tayo ng subcontractor dito. Tapos, subcontractor yung ilalagay natin na expenses. Let's say, 50,000. Okay, and then itatag natin kung saan project siya allocated. Then dito, accounts payable voucher. Yan. 002. Tapos dito yung description kung anong klase ng subcontractor expenses yung pinagawa natin. Anong klaseng services. Or pwede din naman natin indicate from the description. So ito lang yung sample. Save and new. Okay. Isa pa. Record pa tayo ng isang expenses. Ito naman kay contract. Ano naman? Supplies naman. Supplies. Okay. Maglalagay naman tayo ng mga inventory na inallocate natin papunta sa ating yung mga materials na ginamit natin. So, halimbawa ito. So, ganyan po yung paglalagay. Materials na dineploy natin or tinransfer natin or usage, consumption, or kinonsume natin for this project. So, yan. Lagyan natin ng tagta 20. Halimbawa, tagta 20 na na tong mga bakal. Okay? Dito natin siya ipopost. Tapos, ito yung consumption ng material. Okay, yan po yung posting. Consumption ng materials or ito yung mga nagamit. And then, lagay natin dito yung site. Ito yung ating project kung saan naka-deploy yung ating mga materials na nirelease. And then, tag natin yung ating projects. Okay? So, not necessarily na naka-check yung billable kahit hindi naka-check yan. So, once na naka-check si billable, pwede natin i-charge directly yung materials kay customer. Pero not necessarily, ganyan lang po yung posting. So, lalagyan natin ng record to consume. To consume materials. So, ibig sabihin, record natin kung gaano karaming materials yung nagamit sa sa may construction. Okay? So, initially, ito, pwede pa naman tayo mag-post ng pangalawang posting dyan kung ano yung mga na-consume. And then, save and close. So, ayan. Tapos, isa pang part ng posting natin is write checks kung tayo ay nagbayad directly. No? Hindi na siya dumaan ng accounts payable. Pwede tayo maglagay ng contractor builders dyan. Tapos dito, pwede tayong mag-direct siya ng, halimbawa, yung ating wages, workers' compensation. So, yan. So, nagbayad tayo halimbawa ng 60,000 para sa ating mga workers na gumamit niyan. So, lump sum na lang to. Hindi ko na in-split isa-isa para hindi mahirap
i-explain. So, something like this, no? Lahat ng worker compensation na inallocate natin na for this project, no? Tapos dito, syempre, meron niyang check number, no? So, pwedeng tawag doon yung check number ng bangko. So, yan. Halimbawa, yan muna yung ilagay natin na control. Okay? Tapos dito, memo, pwede tayong maglagay dyan ng note. Ito ay salaries or wages ng mga workers. Okay? And then, dito, ilalagay natin yung project. So, always, tinatag yung project para pumasok siya sa costing ng projects. Okay? Save and close. Isa pa. So, ito na yung report after we post yung mga expenses. So, lalabas dito yung mga expenses. And then, what if naman kung pinanggalingan ng expenses is journal entries from the accountants, no? So, make journal entries. So, bali ang posting is something ganito. So, debit yung mga expenses related to projects. And then, itatag natin kung anong project siya. Tapos, syempre, lagay natin dyan yung tawag doon, yung i-reverse natin. Possible na overhead or kung ano man mga miscellaneous expenses. Siyempre, ito ay internal posting to. Tapos, ito lang yung nakatag sa projects. Kung ano yung nakadebit. Okay, ganyan po mag-expense dun sa project natin directly. No? And then, tatag natin ng internal post yung ating allocation for overhead kasi ito po ay internal. So, save lang natin. Save and close. Tapos, mapupunta na po siya dito. No? So, ito yun. Other construction cost yung ginamit natin sa kanya. So, buksan mo. Ayan, makikita mo dyan yung journal entries 002. Okay? And then, after that, subcontractor expenses. Ito yung pinost natin kanina na APB 002. Okay? Subcontractor. Kung meron tayong mga hinahire na subcontractor. Okay? And then, yung ating mga compensation. Compensation or yung mga wage, yung mga workers, salary. Okay. Kung may mga expenses pa, so kung ano po yung ginawa natin kaninang posting sa expenses, ganun lang po. Diretso lang po tayo sa ating pong enter bill. No? Enter bill. Tapos, ilalagay lang po natin yung expenses dito. So, nag-record din tayo ng expenses for the materials, no? So, punta ulit natin. Reports, job, time, and mileage. Tapos, profit and loss by job. Tapos, titignan mo naman kung ano yung mga materials na ginamit. No? Materials na ginamit niya, no? Galing natin dito. Ito, yung construction materials. Ito, naka-allocate siya dun sa projects. Okay. Lagay natin. Pwede din natin i-filter to kung ano yung specific projects lang. Kasi pagka in-open natin yan, lahat ng projects na outstanding lalabas. So, pwede natin piliin yung specific projects lang na yun lang yung makita natin dito sa ating profit and loss per job. Para makita natin yung profitability or yung yung expenses per job tsaka kung ano na yung total income natin for the job. So, yung income, pumapasok siya sa sales. Discuss natin sa ibang topic. Pero ang pinag-usapan natin dito is yung mga expenses inclusive dun sa project na to. Kung paano natin itatag yung mga expenses natin to the project. Okay? Kung paano natin i-allocate yung mga expenses natin para makita natin yung mga expenses is related to this project. Okay? Construction materials, tingnan po natin. Diyan po natin pinasok siya. Sa sa CM. Okay, construction materials na posting. Okay, yan po yung ginamit natin na posting dyan. Okay. Tapos, balikan natin yung kanina, yung posting kanina sa CM. Okay, para ito. So, how much is that? 54,000. Paano po siya ma-allocate? Kailangan po natin ilagay dito yung cost of construction material. Yeah, 54,000. So, negative 54,000. So, yan po ay mapupunta sa, ma-charge dun sa projects.
Itong expenses na to, ma-charge siya dun sa ating project. So this is to post the consumption of the materials, no? Hindi ko na po na-discuss dito, meron po tayong inventory site ng materials natin. So meron tayong inventory dun sa specific project. Okay? So inventory, stock status by site. Tapos ilagay natin yung site na hinahanap natin, no? Specific site, pwede naman po, no? Piliin natin yung inventory site. Ilagay natin yung site na A2131. Ayan po yung ito po yung ating inventory sa site. Okay? So nagamit natin diyan, meron tayong consume. Ito 'yon. So nagamit natin yung 100, nagamit din natin yung 20. Ito yung isang posting. So dalawa na yung posting ng consume. So initially 1,000 yung nirelease niya ng materials, 100 yung nagamit para dito sa materials na to, and 200 para sa materials na to sa pangalawang consumption. Okay? And then end of the inventory, meron siyang inventory on site. Okay? Isa pa sa makikita natin sa report is yung ating inventory, yung estimate versus actual. So we have the estimate versus actual report para dito sa project na to. Makikita natin yung estimated na cost, tapos yung actual cost nung project na to, no? So check lang din natin, no? Yan yung yan yung total revenue. So may mga na-invoice na. So yan. Ganyan lang po ma-allocate. Ang tinutukan lang po natin dito is to allocate the expenses for the project. So para hindi po tayo maguluhan. So magagamit natin yung enter bill to allocate the expenses, ordinary expenses natin. Billing galing sa subcontractor, billing galing sa tawag doon yung mga third party na expenses, or billing dun sa mga expenses natin, itatag natin per job or customer or project. Okay? Pangalawang pinanggagalingan ng mga expenses natin for tagging is dito sa ating write checks or yung ating cash basis, no? So yan, pwede natin itag yung mga expenses dito, tapos itag natin kung saan project. Pangatlo is yung ating journal entries. Okay? Journal entries. Sa journal entries, meron din yan tagging kung anong job siya. No? In that way, lahat po ng transaction natin in terms of expenses, mare-record po siya dun sa ating profit and loss overall. Siyempre, papasok dyan yan as overall. And then, nagkakaroon din tayo ng overall na profit and loss per job. Okay, makikita natin dito yung profit and loss per job. Yun nga yung kaninang pinag-usapan natin, no? Profit and loss per job or job profitability details. Pwede din natin makita dyan, no? Para makita natin kung how we are performing to that specific project. Kung kumikita ba tayo. So, yan po yung ating expenses allocation dito po sa ating QuickBooks for construction, for contractor din. Parehas lang po siya. Thank you. Okay, QuickBooks for construction and contractor. Ito po ay yung process from estimates, invoice, progress invoicing, hanggang makakolekta ng payment, hanggang ma-deposit sa bangko. And recording din to ng tawag doon project management para po sa ating sales. Okay, sa sales transaction, ibig sabihin sa customer transaction natin. So yan po yung ating uunahin. So siyempre, set up natin yung ating mga customer na ganito po yung setup. Meron po tayong sample header ng company or yung pinaka main customer name, and then tapos yung ating mga projects. Kung ano man yung mga projects na gusto nating ilagay, no? Pwede po tayong mag-numbering ng projects. Basta naka-downline po siya as job, no? Right-click lang naman natin and then add job, no? Pag nag-add job tayo, lalagay lang naman natin dito yung job name. So, parang ganito po yung itsura niya. Okay?
Yan. Okay, pwede namang number lang ng project or nilagyan ko lang ng project A2131 para mas madali nating maintindihan. Okay, job information, pwede nating ilagay dito yung full job information. So, QuickBooks is hindi po siya katulad ng mga ERP system na pwede mong i-customize yung full potential ng project in super detailed, no? Hindi po siya gano'n. Yun po yung limitation niya. At hanggang dito lang po yung mga limitation niya pagdating sa projects, no? Accounting software po kasi siya in desktop, no? Yung application niya is ini-install sa desktop. Kaya hindi po siya fully customized yung kanyang features pagdating po sa projects. Ang strength niya po is to record yung mga transaction natin, expenses, sales to the project. And as well as makapag-generate ng profit and loss statement and financial statement for the whole company and for the specific project. Ang strength niya po is more on accounting. Okay, more on accounting. Meron din naman siyang tawag doon inventory management para po sa projects and meron din naman po siyang tagging for tawag doon yung mga billings per projects, no? And according to the accounting principle, nagaguide niya naman yung buong business in terms of the projects, no? So this is the limitation, no? Huwag po tayong umasa na yung QuickBooks Enterprise is yung bang ano, yung full sobrang detalyado ng materyales na gagamitin natin, sobrang tawag doon, isa-isa specifically kung paano ginagawa, meron pang ABC procedure para dun sa may projects. Hindi po siya gano'n ka-intensive, no? So, sa estimates, start po tayo from estimates, then tag natin yung projects, nagagawa natin ng estimates, okay? And then, ilalagay natin yung projects na tawag doon na bubuin natin, no? So, ito yung isang example. Ito pong sa taas, ito po yung ating service charges for these projects. Okay? Ito pong sa baba is yung estimated cost. Okay, wag po kayong mag-alala, hindi po yan lalabas sa billing or hindi po yan lalabas sa invoice. Ito po ay para sa estimate kasi po meron para sa yan. Para po yan dito sa estimate versus actual details. So ibig sabihin, right away pagka inopen natin si project, pwede tayo magkarga kung magkano yung estimated budget natin for the costing ng ating project. So after we post the estimate cost, then once na we post the purchases, nagbabangga po siya doon kung halimbawa binudget natin is 10,000, okay? So, and then gumastos tayo ng 15,000. So makikita natin meron doon 5,000 na difference from the estimate versus actual. So yan po yung relevant niya. Kaya po siya merong nakalagay diyan. Ang lalabas lang po sa ating tawag doon sa ating billing is etong nasa taas. Construction service charges. Okay? So halimbawa, nakalamsam na to 2.5 million. Okay? Tapos nakaganyan siya, oh. So once na naglagay tayo dito ng cost, okay, 2.5 million, ito po yung billing natin. So 2.5 million plus 12% na VAT, so 2.8. Okay? Dito po sa ano natin, sa estimate natin, pwede po tayo maglagay dito ng estimate cost. Yan. Estimate cost, estimate other cost. Okay? Ganyan. Tapos subcontractor expenses. So, ganyan. Tapos, worker compensation. So, ganyan. So, pwede po tayo maglagay ng ganyang mga cost. And then, may markup yan kung gusto nating i-charge yan kay customer o hindi. Since ang project na to is as a whole, a lump sum, hindi na natin para i-charge pa yung per process na to sa customer. So, tatanggalin natin dito. Okay? Babalik siya dun sa lump sum. Bakit tayo naglagay dito? Estimated cost to. Ibig sabihin, we estimate how much materials yung gagamitin natin, how much construction cost yung gagamitin natin, how much subcontractor expenses yung allocated, and how much worker compensation. Ganyan po siya kasimple. Ngayon, save ko lang siya, and then tignan ko yung kanyang print preview.
Okay? Ito yung print preview niya. So, kita nyo po, hindi po printed lahat ng mga information doon. No? Pwede naman natin to i-customize, okay? Pwede naman natin i-layout, pwede natin ilagay dito yung header ng company, at pwede natin i-customize according to the company, tawag doon, templates, no? Nung kanilang project estimates. Okay? Kung mapapansin nyo po, ito po yung actual na estimate na pinost natin. Ito po yung printout. So, hindi po lalabas dyan yung mga projected cost natin. Okay? Hindi po lalabas dyan yung projected cost. So, internal po natin itong mga nakalagay dito. Okay? And then, save and i-close ko lang po. Tapos, kung gusto po natin magdagdag ng other informations or other description, pwede naman tayo magdagdag dito sa baba. O kaya dito. No? Ito yung detailed of project. Diyan po natin ilalagay. Pwede po nating ilagay diyan yung kung ano yung mga detailed ng mga information nung gagawin sa project na to. Ayan, flood control system, blah blah blah. Kung ano po yung mga kailangan diyan gawin, no? Save ko lang. Okay? Tapos pag nag-save ka, nag-alter ka, at yung tinatanong ng iba, paano po kung mayroong alteration dun sa sa estimate. So lalabas po diyan. Do you want to add note dun sa may alteration? So hindi muna ako maglalagay kasi gusto ko lang makita ninyo na meron tayong mga additional na notes na nilagay dito sa baba. And then yung print preview niya is mag-iiba na din. Ayan, pwede tayong maglagay diyan ng mga tawag doon yung mga project details or information kung ano yung gagawin natin dun sa projects. So, yan po yung initial niya, and then we can customize that. We can customize yung template or yung layout, at pwede din natin gamitin yung ating crystal report para mag-print ng customizable estimates. Okay? Yan, ay pwede nating i-customize yan accordingly. So, yan lang po muna, and kasunod natin is sa progress invoice na. Okay, from estimates, bali yung gagawin natin is, ang kasunod niyan is to create invoice. Okay? Pag kinlik mo yan from estimate is may lalabas na posting dito if you want to go to create 100% or entire estimate. Pwede naman click natin yung estimate invoice sa percentage. So let's say halimbawa 30% muna yung ating i-charge. Okay, meron ding create invoice for selected items. Kasi ito naman, yung ginagamit naman to, yung selected items. For example, pwede ka kasi maglagawa dito sa estimate natin na ito, construction service, 2.5, tapos may ano pa dyan, other services, 1 million, yung mga ganon. Meron siyang iba-ibang tawag doon part. Halimbawa, part A, part B, part C na ano ng quotation, or meron diyang halimbawa construction service, tapos repair, tapos delivery or tracking charges, yon. Pwede yon. Ito naman gagamitin natin, selected. Tignan muna natin tong create invoice for selected items. So magkakaroon siya ng ganito. Okay? And then, pwede natin ilagay dito yung 30% na i-charge natin for selected items. So, select percentage. Okay? Kung, yun nga, sinabi ko, kung meron yan construction service, 30%, 20% naman dun sa, or 30% din para dun sa ibang repair, yan, mga additional charges. So, since one-liner lang yung ating estimate, dyan muna tayo mag-base. O, cancel ko muna to ulit. Create invoice. Tapos, ito yung tinatawag na progress invoice. Nalagyan natin 30% of the estimate i-charge. So, gagawa na siya ng invoice. Diretso na. Okay? Nakalagay dyan, 30% of 2.5 million. So, inclusive na yung VAT dyan. Okay? So, VAT inclusive. Okay? So, ayan. Ang magiging VAT niya is 90, and then 840 yung gross. Okay? So, invoice. Ganun lang kabilis mag-post ng invoice, no? And then, print invoice. Save ko lang. Yung printing ng invoice na to, pwedeng i-customize ulit natin, no?
pwedeng i-customize natin yung invoice na yan para para yung gusto lang natin na invoice pre-printed dun sa ating BAR customization, or pwede nating i-customize dito sa QuickBooks diretso. Ayan, dito sa ating templates. Okay, meron diyang progress invoice, pwedeng service invoice, or ayan. Pwede tayong mag-customize, pwede tayong mag-layout. Okay, ito yung itsura niya. Pwede tayong mag-layout dyan nung specific invoice template natin. And then, syempre, pwede din tayong gumamit ng ating crystal report para sa ating template, which is ito, sales invoice sa pre-printed. Pwede nating ayusin yan. Okay? Pwede nating ayusin yung customization ng invoice na yan according to the layout na kailangan ng ating mga customer or ng ating clients. Okay? Company name, or kung walang company name, pre-printed, pwedeng tanggalin yan. No? So, yan lang po. Yung ating tawag doon, progress invoice, and then save and close. Meron pang isang proseso ng progress invoice, diretso. Kanina yung ginawa natin from estimates, tapos kinlik natin yung invoice dyan. No? Create invoice from these estimates. Yung isang approach naman, diretso naman sa create invoice, itatag naman natin yung projects. Okay? Kiklik natin yung projects. Ito siya. Pangalawa. Then okay. Then 30% ulit. Okay? Ayan. So, ganyan siya. No? So, yan yung posting natin ng progress invoice. Napakabilis. No? Makikita mo dyan, 60% na. 60% na yung progress natin. Kasi kanina, from estimate, diretso tayo ng invoice, 30%. Ito naman ay another 30% completion. No? So, kagandahan dito, once na sinave natin yan, okay, pwede natin makita sa may job and time report yung ating progress invoice. Job, progress, invoice versus estimate. Okay, pag nakita natin yan, makikita natin dyan, eto, 2.8 million, inclusive na, gross na yan, kasama na yung VAT. Ang progress natin is 840. So, 30% na yung ating na-invoice, no? So, once na sinave natin tong ating invoice na ito, okay, save. Save and close. Okay. Tanggalin muna natin yung check dito sa taas. Okay, save and close. Then, makikita natin dun sa progress estimate, i-refresh lang natin. Makikita natin 60% na yung completion. So, dyan po yung completion ng invoice, no? So, and then, syempre yung estimate, once na halimbawa, binago yung estimates, may dinagdag na additional information dito na charges. No, halimbawa, other service charges. So, naglagay tayo dyan ng 150,000. Okay? So, nadagdagan na naman ng yung ating i-invoicean, no? Okay? Pwede tayong maglagay ng pwedeng may lalabas na ganito kay QuickBooks, no? If you add or change order, so merong revision dun sa initial estimate. So, pwede siyang maglagay ng notes dito or yung audit trail nung changes. So, tulad yan, October 14, merong added one service charges. Okay, pag inad natin yan, lalabas yan dun sa ating, hindi naman lalabas yan dun sa may printout, no? Pero makikita natin dito sa ating estimates, no? Change order. So, ibig sabihin, meron tayong additional na 150. So, every time na binabago natin yung estimates, no? Every time na halimbawa, 2.5 million, binago natin, ginawa natin 2.4 lang, no? So, and then, sinave natin yan, di ba? Lalabas yung, yung amendment. Okay? Ni-revise. Ayan, kung ano yung pagkaka-revise, i-add natin. Para makita lang natin yung amendment na notes dun sa invoice. Ayan, nakalagay sa kanya. Change order. So, ibig sabihin, merong trail na from 2.5
nagkaroon ng amendment na 2.4 million. Okay, so something ganun po. Okay, meron po siyang revision. So, yan. After that is, after nung invoice, syempre yung collection. So, after collection, post tayo ng receive payments. Lagay natin pwedeng customer diretso or pwede yung project. Ayan. So, yan. Meron tayong dalawang 30% dyan na billing. Receive natin yung payment yan. So, halimbawa, isa lang yung binayaran, yung 30% lang. So, dito lalagay natin yung tawag doon yung OR number. Yan, yung OR number niya. Official receipt natin. OR number. Yan. Tapos sa baba, pwede natin ilagay yung check number na binigay sa atin. Halimbawa, BDO, check number, blah, blah, blah. Yan. Save and close. So, papasok muna siya sa undeposited fund. Okay? And then, ang gagawin naman ni accounting is i-deposit naman niya, i-record deposit naman niya. So, record natin sa BDO, deposit natin, and then save and close. So, mangyayari sa ating pong BDO account, makikita natin doon yung customer deposit. Ito, yung deposit na collection pala natin. Collection deposit, ito. So, papasok po yan sa ating bank account. Recorded po siya. Okay? Sa atin naman accounts receivable aging details, may ilulutang dyan na 840 kasi ito yung invoice na hindi pa bayad. Okay, ilulutang dyan. And then, sa ating naman, tawag doon statement ng ating customer, no, sa projects, pwede tayong mag-check ng ating statement dito. Meron diyang SI 840, tapos may payment na pumasok. Yan, 840. So, ang anyang balance is 840. Pwede din ma-customize itong statement na to. Pwede din natin i-customize according to the tawag doon requirements ng ating client, no? So, yan. So, yan lang po yung sa may niya. Yan lang po yung process niya, no? Estimates, create invoice, progress invoice, collection, receiving ng payment. Tapos pag na-receive na natin yung payment, i-record naman ni accounting kung saan din-deposit yung cheque. So, kung meron tayong iba't ibang bangko at ina-allocate ni accounting natin, ni accountant natin, yung kung saan din-deposit yung cheque. And then, bank reconciliation. So, straightforward lang. Napaka-simple lang nung proseso na yon. At yun lang din po yung ina-advise natin sa pagpaprocess po ng sales. Ganun lang po siya kasimple. Thank you. Okay, hello sa mga QuickBooks users natin, no. Pagdating naman po sa contractor or mga construction na business industry, mga reports po na available po kay QuickBooks, syempre yung ating financials. Meron tayong profit and loss standard. Okay? Meron din tayong profit and loss detailed. Okay? Para makita natin lahat ng expenses natin and lahat ng sales na pumapasok. Okay? Meron din po tayong tinatawag na profit and loss per job. Okay? By job. Okay? Profit and loss by job. Okay? So, specific jobs ba yung hinahanap natin? Pwede naman natin siyang filter para specific job lang yung ating hahanapin. No? Para hindi masyadong marami. Kasi kung ano yung mga outstanding jobs na available, yun yung i-open niya. Okay? We can memorize reports, by the way, para madali nating mahanap yung reports na kailangan natin. Sa halimbawa, project A2131. No, save natin dyan sa account. So, every time na magagawa tayo ng report na memorize, makikita natin yung sa report, memorize report, at kung saan natin siya sinave. So, ito, profit and loss by job, project 82131. Okay? So, ayan yung natin, yung reports natin ng profit and loss per job.
Meron din tayong report kay QuickBooks, sa madalas na ginagamit is job progress invoice, kung how much is the percentage of our job to the invoice. Okay? Dun sa ating sample, naging ano siya, 58.82% kasi nagkaroon tayo ng additional, nagdagdag tayo, naalala nyo ba? Nagdagdag tayo ng 150,000 for other service charges. Okay? So, supposedly, nag-invoice tayo ng 30%, 30%, dapat 60% na yung progress. Kaso lang, nagdagdag tayo ng additional, kaya naging 58.82% lang yung ating accomplishment to the project. Kung nagdadagdag tayo sa estimates natin or sa projects natin, syempre lalaki din yung yung percentage na mababawas dun sa progress natin. Okay, yan yung isang report, progress invoice. Isa pa is the ito yung ating estimate versus actual details. Okay? Estimate, job project estimates versus actual details. Yan. Okay? Piliin lang natin yung specific na chine-check natin. Meron tayong estimated cost. Galing po yan sa estimate natin. Okay? Yan yung pinost natin. And then, ito yung actual. Galing naman po yan sa actual expenses natin for the project. So, ito yung difference. And then, yung revenue natin na lumalabas dito, estimated revenue, and yan, estimated revenue, and then yung actual revenue. Ito galing sa invoice. Ito galing sa estimate, no, ng ating projects. So, estimated natin, 2.4 million, 150 for the other charges. Yan. Ito na po yung na-invoice natin, 1.5 million. So, ito po yung ating napakasimpleng report lang ng um, actual expenses versus estimate, no, or cost, estimated cost versus dun sa actual cost accordingly. No, yan po yung isang report. Ganyan lang po siya kasimple. And tapos dito sa ibang profit and loss by job, meron din po diyan. Meron din diyan committed cost by job. Yan, tignan niyo na lang po, ang dami po diyang mga report, no. So, job and time and mileage, okay? Committed cost by job, estimated job, unbilled cost by job, open purchase order by job, okay? Tapos, meron diyang profitability, okay? Profitability summary, job profitability summary, profitability details, and working job, working WIP, yung work in progress. Okay, so ayan o. Ayan o, 26% completion based dun sa actual. Okay, so yan po yung progress. So, hindi po siya ganun ka tedious gawin kasi simplified lang po yung project handling dito kay QuickBooks. Okay? Hindi po siya katulad ng mga ERP system na bawat progress ng tawag doon ng job or projects ay nire-record, no? Bawat laborers nilalagay natin yung timetable nila, yung mga expenses, yung isang laborer pasok, isang oras na charge dun sa project, pasok isang additional charges dun sa project. So hindi po siya ganoon ka well maintained kay QuickBooks, pero in terms of accounting, in terms of tawag doon, financials, at in terms of costing, meron naman po siyang maayos na na basis, no. So, ang isa pa maganda kay QuickBooks, ayaw niya rin yung sobrang tedious gawin na kahit maliliit na bagay ay ini-entries natin, no. So, ang gusto ni QuickBooks is to simplify everything para mas magamit lang natin yung billing, tawag doon, progress invoice, expenses to the project, and kung ano pa yung mga required na business operation cycle na ginagawa natin. Yun lang po yung pinaka-core na kailangan niya i-record kay QuickBooks. No, hindi na po lahat ng mga detalye pa na sobrang detalyado po or minsan pa nga sobrang technical pa ng mga terms no, hindi na po advisable na gawin yun kay QuickBooks, which is yung mga nagagawa sa ERP.
no? Kasi sa ERP kasi kino-customize nila bawat detalye, bawat kung ano-ano pang mga gusto nung ano ng customer as in detailed, sobrang detalyado. Kay QuickBooks kasi sobrang simple lang at sobrang customized lang. Okay, isa pa sa strength ng QuickBooks pagdating sa report is our inventory stock status by site. Kasi yung ating mga projects is kino-consider natin siya as site. Pwede kasing gawin natin, we have the multiple site, we have the main warehouse, and then we have the projects, no? So ngayon, wala tayong inventory sa main, ang lahat ng inventory natin nasa project. So kung marami tayong projects, we can see all the projects dito at kung ano yung mga inventory na nasa loob nila. So ito pa yung isang strength ng QuickBooks pagdating sa material inventory per site. Detalyado naman siya pagdating sa quantity, no? Kailangan lang din natin sa inventory pala kailangan nating mag-post ng purchases. Siyempre pag bumili tayo, tingnan natin yung ano diyan. Ayan. Meron tayong transaction diyan na pagbili, bill, pasok natin. And then meron tayong consume. Now sa pagbili natin, pwedeng ipasok muna natin siya sa main warehouse tapos i-transfer natin yung materyales or in this case naman diniretso natin bagsak sa sa tawag doon sa warehouse ng tawag doon ng projects. So wala naman pong problema diyan. Diskarte na lang po natin 'yan kung ano yung gusto natin. Pwede kasing na ibagsak muna lahat ito sa main warehouse tapos i-transfer natin sa projects, sa kada projects. Or pwede din naman na diretsong pag-purchase natin, diretso na dun sa site or sa projects. So, yan po yung isang advantage niya pagdating sa reports, no? Yan, the rest po is common reports pagdating po sa ating customers receivables. Meron po tayo diyang AR aging details. Okay, AR aging summary. Tapos, meron po tayo diyang collection report, tapos yung ating mga customer balance details, average days to pay ng ating mga customer. Yan, open invoices for all customer yan. And then sales, sales by customer, sales by item, sales by sales representative. Ayan. Tapos sa ating vendor naman, accounts payable, aging detail. Okay, meron din tayo diyang vendor balances. Okay, para makita din natin yung vendor statement of account. Yan. Tapos, inventory syempre. Purchases. Purchases by vendor or purchases by item. And open purchase order. Okay, tapos sa ating mga sa banking, meron diyang bank reconciliation statement. Ito yung pinaka-importante. Accountant and taxes, trial balance, meron tayo dyan, ledger balance, at yung mga accounting compliance natin and BIR compliance, pwede nating i-generate yung mga reports dito. Okay, budget and forecast, pwede tayo mag-set ng budget and forecast. Naka-set lang po yung budget and forecast sa chart of accounts. Different story and different videos, pwede natin gawan yung ano niya, budget and forecast niya. Pero ang lagi kong ginagamit madalas is yung sa financial statement, cash flow projection, cash flow forecast. So, saan siya galing? Galing siya sa lahat ng mga in-invoice mo at lahat ng mga pinost mo na purchases. Kung ano yung mga babayaran mo for this week, no? Kasi nakikita niya yung accounts receivable, accounts payable na mag-due for the specific week. At yun yung sinasabi niya na papasok at papalabas na cash. Okay? Cash flow projection. And then the rest is very very common naman yung mga reports dito. And kagandahan kay QuickBooks, meron ditong tinatawag na customized report. Pwede tayo mag-customize ng specific natin na report kay QuickBooks. Okay, una, pwede tayo mag-memorize ng report, pwede tayo mag-customize ng mga reports. Siyempre, may limitation din siya kung ano lang yung laman ni QuickBooks, yun lang din yung magagawa natin na reports. Okay, the rest, yung iba gumagamit ng advanced reporting. Pagdating sa enterprise, libre naman siya. Ito siya, advanced reporting. Dito naman, medyo may programming dito na kailangan para makagawa tayo ng mga tawag doon ng mga reports na
yung may mga gauge, may mga graphs, yung may mga tawag doon, business intelligence report, yon pwede po tayong gumawa. Mayroon lang siyang required na programming skills doon sa may advanced programming. Kailangan po ng click view knowledge tsaka ng programming knowledge pagdating po dyan. Kasi po yan po ay tinatawag na business intelligence report na pwedeng gawin kay QuickBooks. Parang ganito po siya, no, yung sa customer snapshot natin. Ganyan po yung magagawa. Ito po ay nako-customize dun sa may advanced reporting. No, yan, yung mga ganyang mga reports. So, pwede po tayo maglagay ng mga dashboard na ganyan reports sa kanya. Pero, ano po, sa ngayon po, hindi rin po ako masyadong familiar dun sa programming na kasi to, yung sa may advanced reporting. Pero meron naman po siyang mga mga meron ng mga pre na report dun sa may advanced reporting. Kaya pwede na rin magamit 'yon. So yan po yung pinaka ng reporting pagdating sa QuickBooks, and then the rest is sa mga customer natin, meron tayong tinatawag na quick report. Nira-right click lang para lumabas lahat ng mga transaction per report. Ganun din sa chart of accounts. Chart of accounts, nira-right click lang tapos quick report. Dali lang po gumawa ng reports kay QuickBooks. Tapos pagka gusto mong i-Excel, pwede din. I-export mo sa Excel, i-print, pwede mo siya i-print, pwede mo siyang email, or mas madalas yung ginagamit, ina-extract sa report in Excel. Okay, ayan. Yan po yung reports kay QuickBooks na available. But majority na difference nitong construction or contractor na approach is eto: job, time, and mileage. Okay? Hindi ko na po in-explain dito yung sa mga timesheet, and sa mga pwede kasi tayong mag-charge kay customer eh. Pero hindi po kasi ganun yung practice natin sa Pilipinas pagdating sa contractor. No? So, ginagawa natin, lump sum yung ating sinasend na billings. No? Nagsasend lang tayo ng lump sum billings. Hindi na rin po madetalye. So, yan. Yan lang po yung reports na available kay QuickBooks. The rest ng mga reports is customized na. Meron din po tayong reports na for business intelligence, but it requires yung tawag doon, yung programming knowledge dito sa may advanced reporting. So, yan lang po, and God bless. Okay, this time pag-usapan naman natin yung system requirements na kakailanganin sa pagsisetup ni QuickBooks, yung kanyang mga limitations, at kung ano yung mga hindi kaya kay QuickBooks, no? Basically, QuickBooks is accounting software. It is a desktop application. So, ini-install siya sa computer. So, meron siyang installer, no? So, that installer, ini-install siya directly sa bawat computer. So, halimbawa, ito yung mga users. Okay? Ito yung user, yung mga nasa local area network. Yan yung mga users. Bawat computer, laptop man yan, or desktop, i-install po natin si QuickBooks. No? And then, sa server, dito po nakalagay yung company files. Okay? Diyan po ina-access ng mga users natin yung isang company file. So, nandyan po yung company files, and then naka-share po siya sa ating mga users para po pag nag-save yung isang users, papasok po sa server yung company files. No? Halimbawa, yung user 1 natin is accountant, yung user 2 is accounts receivable, user 3 is payables, user 4 is sales, user 5 is inventory, tapos yung isang user natin is admin. Lahat po ng ginagawa nila na functions nasa save po sa server. Yun po yung limitation niya, no? So, ibig sabihin, kailangan po ng local area network, no? Kailangan po na maayos na local area network. Kasi po, pagka meron po kaming cases na hindi po maayos yung kanilang LAN or yung local area network, hindi na napuputol po yung connectivity nila papunta sa server. So, kailangan po na maayos, stable
na connectivity. Hindi po rin umuubra yung Wi-Fi, no? Yung Wi-Fi minsan kasi nagpa-fluctuate, na puputol siya dun sa connectivity sa server. Maaring kumonek siya, okay? Pero may cases na biglang napuputol siya yung connectivity niya papunta sa server. So maganda po is yung LAN connection or yung naka-cable. Okay, pwede pong gumana yung mga naka-Wi-Fi pero medyo ano po siya, medyo mabagal. Minsan napuputol yung connection. So mas maganda po, advice is naka local area network na cable. Okay? Tapos may setup naman din po kay QuickBooks na naka-hybrid, no? So si QuickBooks, ito yung server, ito yung kaninang setup, naka local or local area connection. Ito yung mga nasa office. Ito yung ating QuickBooks server. Okay, na-access yan sa ating office. But what if yung mga nasa labas naman ng mga opisina or mga nasa ibang location, pwede pong umaccess ng QuickBooks. So kailangan po natin gumawa ng isang setup para po tayo yung self-hosting cloud ni QuickBooks. So meron pong function si QuickBooks na cloud hosting, pero kailangan nyo pong magbayad ng hosting service kay Intuit. Pero po ang sinasuggest po natin sa setup dito sa Pilipinas is tayo na lang yung mag-host ng cloud. Pwede naman po yun. Any device with web browser pwedeng maka-access kay QuickBooks. So dito sa labas, ang ginagamit niya na pang-access is browser, no? Pwedeng Chrome, Internet Explorer, or Firefox, yan. Brave, pwede po, any browser base po. Pwede din po siya sa tablet, pwede din po siya sa tawag doon, any device, kahit Mac na, kahit Mac, Apple, iOS, basta meron siyang browser, no? Kasi hindi naman po siya ini-install dito. Dito lang po siya ini-install sa mga naka-local. No, pag sa labas, since web-based yung approach, browser na yung ginagamit to access si QuickBooks. Okay? Yun nga lang, syempre may limitation din yung pag-access kasi hindi web application si QuickBooks. Si QuickBooks ay software-based, no, na application. Kaya po mas maganda po, meron po tayong tinatawag na server requirements na kayang mag-handle kung ilan yung kayang i-handle sa labas. So, halimbawa, 6, 5, 4. So, kailangan nating palakasin yung server para kaya niyang i-handle pati yung nasa labas. Okay? Dito naman sa may local, madali lang. Hindi masyadong kailangan ng malakas na server. Kasi naka-local area naman siya. Naka-install naman yung mga QuickBooks kada computer. No, yun nasa labas lang kasi po kailangan niya ng magkakaroon to ng mga users na i-allow natin na maka-access sa labas. Okay? Limitation, yan nga po, hindi po siya web-based application, no? Hindi din po siya cloud-based application, pero meron po tayong setup na ginagawa para ma-access siya sa labas, no? Hindi din po siya ganun gaang katulad ng mga ibang software na web-based application kasi browser lang talaga yon. Si QuickBooks po kasi is ano ba tawag doon? EXE or yung tawag doon yung desktop application siya, ini-install talaga siya sa computer, Windows, specifically sa Windows. No, kaya medyo heavy yung kanyang usage pagdating sa kailangan niyang requirements. Okay? Pero hindi naman masyadong kamahalan, no. Yung normal lang naman na kailangan nito sa isang business merong server and then merong mga computer at naka-install din yung QuickBooks. Kung yung i-access sa labas, magse-set up lang tayo diyan ng port forward and maglalagay din tayo ng tawag doon kung merong mga web application na domain, yan kailangan lang ng domain, port forward tsaka domain service, yan para ma-access siya sa labas. Okay, limitation po yan.
Ibang setup po yan, iba po yung ginagawa dyan, iba po yung proseso ng pag-handle dyan. May ginagawa po tayong setup dyan. Pero ang pinakamaganda dito, hawak natin yung hosting. No, nasa server natin lahat ng information. Kung sakaling walang internet, ang makaka-access lang si local. No, magagamit ba si QuickBooks pag walang internet? Yes, yung mga nasa local. Walang problema diyan. Pero yung mga nasa cloud or yung mga nasa labas, hindi po siya makaka-access. No, bakit po merong cloud access or yung nasa web access sa labas? Kasi meron tayong mga cases na kailangan mag-work from home, pwede makakatrabaho kahit nasa bahay ka, ma-access mo yung QuickBooks. Or yung iba naman is mga nag-abroad or mga nasa site, yung mga users, pwede din naman sila makapagtrabaho on-site, no, via web access kay QuickBooks. Isa pa sa limitations niya is yung kanyang printing vouchers, no. Kaya gumawa po tayo ng printing vouchers kay QuickBooks, naka-custom design, no. Ibang software po yung ginagamit sa printing ng mga vouchers. So, kasi po limited yung functionalities ni QuickBooks sa sa printout, no. Hindi po lahat ng nakikita natin kay QuickBooks is nape-print out natin. No. So, yan po yung isang limitations ni QuickBooks pagdating po sa ating mga vouchers, no. Gumagamit po tayo ng tinatawag na SAP Crystal report. Okay? Tapos dito natin nile-layout yung mga gusto nating template tulad nitong na to, yan, yung mga 2307 and then purchase order. Hindi po ito built-in kay QuickBooks. So ginawa po natin to outside QuickBooks. So yan, hindi po siya naka-built-in. Kaya meron pong minsan konting delay kasi ang ginagawa niya is hinuhugot niya yung informations galing dito sa software na to papunta dito sa QuickBooks. Kung halimbawa kung ano yung pinost natin dito, yan, kung ano yung pinost natin dito, makukuha niya naman yung transaction na yan, pero kailangan mong i-query dito. Ibig sabihin kailangan mong ilagay, parang ganyan, no. Ilalagay natin yung i-query natin. Ayan, ilalagay natin yung voucher niya para lumabas siya sa output. So, hindi rin po siya ganun kabilis, okay? May ano po yan, may reading time lang din po. Pero pagka naka-read naman na siya, okay na siya. Tuloy-tuloy naman na siyang pupasok. So, yan. Yan po yung mga limitations ni QuickBooks. Okay, hindi ko po sinasabi na sobrang perfecto ng software na ito. Meron din po siyang mga limitations. Okay? Meron din siya mga tawag doon, may mga mas magagandang features sa ERP kaysa kay QuickBooks. Pero sinasabi ko lang po yung honest review and honest tawag doon features niya na magagamit natin. Pero so far lahat nagagamit natin yung features niya: sales, purchases, accounting. Napakadaling gamitin, napakaganda ng interface, napaka straightforward ng functionalities, user friendly, accounting friendly, madaling mag-audit, madaling mag-check ng items, madaling mag-generate ng reports. So overall, napaka-gaang niyang gamitin at maayos yung proseso niya, no? Kompleto siya pagdating po sa normal business features, no? Lalo na sa compliance with VAT, compliance with BIR audits, compliance sa ating pong customers receivables and vendors payable. Kompleto po dyan. Andyan po lahat ng features. Okay, sa QuickBooks meron din tayong system requirements na kailangan, no? So basically yung setup natin, server. Okay, magse-setup tayo ng server. Meron yan local, maayos na LAN connection or local area connection, nakakable. Okay, papunta doon sa mga users. I-install natin yung QuickBooks sa server. I-install natin yung QuickBooks kada users.
Kaya po yung ating requirements is merong maayos na network, unang-una. Pangalawa is meron tayong tinatawag na system requirements para sa server. Okay? Sa Pro Premier Enterprise 2024 na system requirements, ito po. No, sa server, mas maganda pong gamitin. Pwede kayong gumamit ng Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, and then Windows Server. Okay? Ano po yung kaibahan? Sa Windows 10 and Windows 11, ang kaya niya lang pong i-cater is up to 10 or 15. No? 10 or 15 na users. So, maximum nga yung, yung 15, pero safe na yung 10. 10 users, kung 10 lang yung, kung marami na sa inyo yung 10 users, pwede na po yan. Windows 10 and 11 yung magiging server ninyo. Pero kung more than 15 yung users, I suggest, or more than 10 yung users, I suggest, ang gamitin nyo po is Windows Server 2022 or 2020, kahit ano po dyan. Kasi po, ito po ay nagka-cater ng 30 and, tawag doon, 15 and above na users na pwedeng mag-share ng company file. No? And then, yan yung ating system requirements para sa server natin. Una, syempre yung maayos na network. Pangalawa is yung server natin is maayos. And then pangatlo, yung ating mga workstation. Yung ating mga workstation, ito yung server, ito workstation, tawag dyan. Workstation, server. Okay? So, sa ating mga workstation, kailangan po ng mataas na RAM. No? Ito po yung system requirements niya. 8 GB yung minimum and then 16 GB yung recommended para po sa RAM ng workstation. 2.4 GHz naman yung processor nung mga computer na pag-i-installan, no? So yung mga mabababa, pag bumaba ng 2.4 GHz yung iyong processor, hindi po siya mag-work ng maayos. Okay? Under pa rin naman siya kahit mga 1.6 or 1.5 yung gigahertz ng processor mo, i-install pa rin naman siya, pero chances are medyo mabagal yung QuickBooks natin, or may mga tendency na pag nagbukas ka ng maraming reports is magbagal siya. Okay? And then yung kanyang workstation recommended RAM, mas maganda po sundin nyo na natin yung recommended para po walang aberya. Sa naman po, sa server, yung RAM ng server, 1 to 5, 8 GB, 12 GB yung sa 10 users, 16 GB sa 15, and 20 GB sa 20 users. I recommend isagad nyo na po ito na 32 GB or 64 GB para po sa pinaka-optimum na performance niya. No, para po in case na magdadagdag din po pala tayo ng mga mga virtual user para po ma-access sa labas. So kailangan po natin ng additional RAM for that. So I suggest standard yun na yan, 32 GB. Okay? Pero pagka mga 5 users lang, okay naman yung 16 users. 16 GB. No? So, and then disk space, okay? Ang pinaka, lang naman nito, ang pinaka importante lang naman dito sa ating drive is naka solid state drive. Okay? Tingnan niyo yung inyong hard disk sa computer. Yung computer ninyo, yung drive C. Yung drive C ng computer ninyo dapat naka solid state drive. Yan po yung best performance. Huwag na po kayong gumamit ng hard disk drive. No, tapos, yung Windows niya, marami pong klase ng Windows, gagana naman po lahat yan as long as it is 64-bit. No, 64-bit Windows. Okay, optical drive, hindi na naman na ginagamit yan ngayon. Meron naka-USB na naman or downloadable naman yung installation ni QuickBooks. Tapos, yung kanyang resolution is 1280 by 1024
yung resolution ni QuickBooks na kailangan pagdating po sa monitor. Okay? Or sa ating graphics or sa video. No? Para saan po 'yan? Para mas kitang-kita mo lahat ng ano niya, ng features niya. Kasi kapag medyo mababa yung resolution, nag-shrink yung ating QuickBooks or maliit yung parang ganyan yung view niya. No, mas maganda pagka full ano siya, full screen yung ating videos. Kasi pagdating po sa mga reports, medyo maliliit na yung mga informations. Tulad niyan. Pag nag-shrink pa yan, edi parang mas maliit na, di ba? So, yan. Kailangan po yung ating resolution ay medyo mataas din ng konti. Konti lang naman. So, yan. Ito mga to is hindi na kailangan to for the, for time being. Ito ay mga barcode scanner lang naman. So, yan. Makikita nyo po yung system requirements sa QuickBooks page. Yan. Diyan po nyo makikita yung pang server, para sa server, yung kailangan para sa server, at yung kailangan para sa workstation. Okay? Server, workstation. Meron po siyang system requirements pareho. At unang-una, okay, review. Una, meron tayong maayos na network sa loob ng ating office. And then meron tayong server and then workstation with appropriate RAM and storage. Yun lang po yung kailangan ni QuickBooks. Siyempre, yung operating system. Dapat po. May mga cases kasi na bakit ganun? Naka-Windows 10 kami. Yung server namin naka-Windows 10. Hanggang 10 lang yung nakaka-connect or hanggang 15 lang. Okay? Dapat, din po, professional. Windows 10 professional. Windows 11 professional. Huwag po kayong maglagay dyan ng home lang. O home, Windows 11, Windows 10 home. Yun po yung doon sa Windows 11 home na single language and Windows 10 na home single language. Pang laptop lang po yan, pang personal usage. Kaya maganda pong gamitin dyan, Enterprise, Windows 11 64-bit Enterprise, Windows 10 64-bit Enterprise, o kaya Windows 11 64-bit Professional, Windows 10 64-bit Professional. Huwag na po kayo maglagay ng home single language kasi po may mga issues po kami na handle na mayroon pong problema yung Windows 10 home single language pagdating po sa network connectivity. So, yun lang po. Thank you.